Kapapasok lamang pong balita, isa na pong ganap na severe tropical storm. Ito pong si Bagyong Christine at ayon po sa Pag-asa, batay ho sa kanilang pagtaya, bagamat magla-landfall po ito ngayong gabi o di kaya bukas na madaling araw dyan sa lalawigan ng Isabela, abay kahapon pa lamang po, sinampula na ang matinding bagsik nitong si Bagyong Christine ang Bicol Region at iba pang lugar sa Luzon at Visayas. At ayon po sa Pag-asa, ramdam na po ang epekto nito sa malaking bahagi ng bansa dahil po sa lawak ng sakop ng bagyo, habang napanatili pa ng Bagyong Christine ang kanyang lakas. Samantala, hindi naman inaalis ng Pag-asa DOST ang posibilidad na mas marami pang ulan at maging ng storm surge o yung daluyong ang hatid ng Bagyong Christine. Kaya todo pa rin pong paalala ng otoridad sa ating pong mga kababayan na maging maingat at maging alerto sa epekto nito. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, Ali, sa kasalukuyang inilabas na weather bulletin ng Pag-asa ngayong hapon, mas lumakas pa itong Bagyong Christine at umaabot na sa 95 kilometers ang maximum sustained winds ito near the center at gustiness sa 115 kilometers per hour. At kasalukuyan na itong nasa east ng Etiaga, Isabela sa layong 175 kilometers per hour at bumagal naman ang galaw nito ng 20 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, habang hindi pa ito nakaka-landfall sa kalupaan dito sa ating bansa, ay patuloy nilang tinututukan ang marami pang mga parametro na posibleng maging epekto nito Bagyong Christine. Hindi pa man tumatama sa kalupaan ng Bagyong Christine, naramdaman na agad ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Partikular sa nakaramdam ng epekto ng bagyo ay ang Bicol Region, na kung saan kahapon pa lang ay kabi-kabila ng mga pagbaha. Katulad sa Naga City, Camarines Sur, halos lumubog na maraming lugar, kabilang ang mga subdivision pati na rin ang Central District. Ayon kay Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa, hindi pa ito naglalandfall sa kalupaan pero ramdam ng epekto nito dahil sa laki ng sakop ng rain bands ng bagyo. Napakalawak po nitong bagyong si Christine, kaya kung mapapansin po natin kanina, hindi lamang sa Northern Luzon or Central Luzon may warning signal, umabot po ng ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao area. Napakalawak nitong radius ng sinasabi natin bagyo. No? As a matter of fact, almost more than 700 kilometers ang radius mula sa sentro. Ibig sabihin, kung ang sentro natin nasa bahaging karagatan pa, pero yung lawak nito ay umaabot na sa kalupaan ng ating bansa. Ang pagtama ng bagyo sa ganitong panahon ay normal lang na nangyari ayon kay Perez, pero bagamat malayo-layo pa sa lupa ang Bagyong Christine, hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na mas marami pang pag-ulan ng dala ng Bagyong Christine. Kaya pinayuhan nila mga nakatira lalo na sa mga low-lying areas na mag-ingat lalo na sa banta ng mga pagbaha. So kahit malayo pa yung sentro nito, may agarang epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa in terms of paulan at saka hangin. Kaya nga po, as early as yesterday, meron na tayong mga warning signals, may mga babala na po tayo sa mga paulan at mga malalakas na hangin and even the sea conditions sa mga coastal areas po habang papalapit itong bagyong si Christine. Nagpahayag din ng Pag-asa na posibleng itaas pa ang storm warning signal sa iba't iba pang mga lugar dahil sa patuloy na pagkilos ng bagyo at posibleng pagdaragdag ng epekto nito habang papalapit ito sa kalupaan. May posibilidad din ng storm surge sa mga baybayin na dadaanan ng bagyo, kung kaya't patuloy ang paalala nila sa mga residente na nakatira malapit sa mga critical areas na gawin ang kaukulang pag-iingat. Well, kapag may bagyo po, laging paalala natin na huwag isasantabi yung posibilidad na yung mga malalakas sa pag-ulan ay pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Binanggit natin kanina, no? Pagbaha sa mga babang lugar, low-lying areas, pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa mga ilog na posibleng umapaw, at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok. Nandiyan din yung malalakas na hangin na binanggit nga natin, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, makapagpatumba ng mga ilang pananim, at makasira ng mga bahay na gawa sa light materials. Pero bagamat ganyan ang senaryo na nakikita ng Pag-asa sa galaw ng Bagyong Christine, tuloy-tuloy din ang information and dissemination ng Pag-asa kaugnay ng posibleng epekto ng bagyo. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga LGU para sa magiging hakbang ng mga ito kung ano ang posibleng maging epekto ng bagyo sa kalupaan at maging sa iba't ibang komunidad.
So itong dalawang factor na to or hazard na dala ng bagyong ito yung ine-emphasize natin simula pa nag-issue tayo ng mga tropical cyclone bulletin para mabigyang abiso yung mga kababayan natin at yung mga local government units at saka local disaster risk reduction managing officers para mahanda yung kanilang komunidad sa mga posibleng peligro na dala ng bagyong si Christine. Nakataas pa rin ang Storm Public Warning Signal number 2 sa mga probinsya sa norte, ilang probinsya ng Bicol, maging sa iba pang mga probinsya kasama na dyan ang Metro Manila. Signal number 1 din sa ilang pang bahagi ng Luzon, kabilang ang Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, maging ang iba pang mga probinsya. Biyernes o Sabado, inaasahan na lalabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Christine. In terms of weather dito sa Metro Manila, inaasahan natin na posibleng by latter part of Friday or baka sa darating yung Sabado pa, mag-start yung improvement ng weather. Mga kababayan natin, may mga nakataas po tayong warning signals number 2 and 1. Posible pang magtaas ng mas mataas or signal number 3 sa mga ilang lugar sa mga susunod nating issuances. Hopefully sa mga oras na ito, nagawa nyo na po yung mga precautionary measures, safety measures. Samantala, Alex, Ali, nagtaas na rin ng Storm Public Warning Signal number 3 sa bahagi ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ilang bahagi ng Abra, maging ang Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora. At kasama na rin nga sa inilagay sa signal number 3 ang northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, maging ang central at southern portion ng Ilocos Sur at ilan pang mga lugar. Samantala, nananatili sa signal number 2 ang Ilocos Norte, ilang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, ilang bahagi rin ng Abra, Cagayan, kabilang dyan ang Babuyan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan at nananatili din ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Quezon, maging ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Signal number 1 sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, maging ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay, Sorsogon at Masbate, maging ang Ticao at Burias Islands. Ang Aklan, Capiz, Antique, maging ang Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, maging ang northern portion ng Negros Oriental ay nasa signal number 1 na rin. At maging ang ilang portion din ng Negros Oriental at ang northern and central portions ng Cebu, Pinamungahan, ayun nga yung mga iba't ibang mga lugar at kasama na rin sa signal number 1 ang Bantayan Islands, Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Leyte, Biliran at Southern Leyte. Sa bahagi naman ng Mindanao, isinama na rin sa signal number 1 ang Dinagat Islands at Surigao del Norte, maging ang Siargao, Bukas, Grande Group. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Pag-asa sa mga LGU, maging Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga nasabing probinsya para nang sa ganun ay maisagawa yung kaukulang safety precaution measures, lalo na ngayong papalapit sa kalupaan itong si Bagyong Christine. Alex, Ali. Okay, Erlo, dahil nga nangyari dyan sa Bicol region, no, nakakagulat, baka naman mapupulaan uli dito ang Pag-asa DOST nung mga nakalipas sa bagyo na dumaan tulad nung nangyari dito sa Metro Manila, bagyong Karina yata yon, tapos may habagat, parang sinisisi ang Pag-asa na hindi sila nabigyan ng abiso kung gaano katindi ang ibubuhos na ulan nitong bagyong si Karina at yung habagat, no? Ngayon ba ang Pag-asa ba kanila bang inexplain doon sa mga taga Bicol na ang bagyo ay malayo pa pero magdadala ito ng matinding pag-ulan? Naglagay ba sila ng babala sa ating mga kababayan dyan sa Bicol region? Well, Alex, sabi na nga Pag-asa, kaya sila may social media na live streaming, ay doon nila ibinabahagi rin yung weather updates. Isa rin yan sa kanilang ibinahagi sa weather updates noon pang Lunes. Kahit noong linggo, Alex, actually ay ibinahagi na nila yung posibleng maraming pag-ulan na dala nitong Bagyong Christine. At ang paliwanag ng Pag-asa, Alex, bagamat hindi pa nga yan nagla-landfall sa kalupaan, lalo na dyan sa iba't ibang bahagi ng Luzon,
yan pa lang yung ribbons ng bagyo, yung circumference ng bagyo. So kapag yan dumaan na sa kalupaan ay asahan na ron na baka hindi natin tinatakot yung ating mga kababayan na mas worse na ulan pa yung maranasan ng mga nakaranas na ng mga pagbaha. Kaya nagpapayo sila doon sa mga residente na kapag nagpatupad na ng paglilikas ay agad nang lumikas upang sa ganoon ay hindi makompromiso nga yung kanilang mga kaligtasan, Alex. Erlo, correct me if I'm wrong. Baka kasi ang iniintindi ng ating mga kababayan dyan sa Bicol region na ganitong kanila pong naranasan na sobrang baha. Dahil nga kapag nagbigay ang pag-asa ng storm signal, kunyari storm signal 1, akala nila hangin yun ang binibigyan ng babala. Pero yung ulan, nagbigay ba kaya sila ng warning? Tulad niyan, meron dito tayo sa Metro Manila, meron tayong red alert warning, rainfall warning, orange warning, di ba? May ganon. Meron ba inilabas ang ating pag-asa sa taga Bicol? Yes, Alex, meron silang warnings na inilalabas din sa kanilang social media sites pala, Alex. Ay may dagdag ko lang, aside doon sa ginagawa nilang live streaming. So, ang sabi ng pag-asa, hindi naman daw sila nagkulang sa information and dissemination. Lahat ng uri ng pagpapadala at pagpapalabas ng impormasyon patungkol sa lagay ng panahon ay kanila naman daw ginagawa na sa social media sites. Kaya patuloy din ang kanilang pagpapa-interview sa mga media networks para nang sa ganun mas ma-inform yung ating mga kababayan lalo na sa mga critical areas kung gaano kalakas at anong posibleng maging epekto nitong bagyong Christine kapag naglandfall na or maramdaman na doon sa kanilang mga probinsya, Alex. Okay, panghuli siguro, Erlo, dahil nga palapit na ito sa may Isabela area ang possible landfall. It's either tonight, no? O di kaya madaling araw bukas. Kapag ito ay naglandfall, ano bang sabi ng pag-asa? Ito ba ay hihina na, malulusaw na, o mas magkakaroon pa ito ng multiple landfall? Alex, sabi na nga pag-asa ay posibleng humina na ito kasi maraming dadaan ng mga areas at wala na siya doon sa mismong karagatan, yung mismong mata ng bagyo. Pero kanilang titignan pa rin yung possible na mga parameters kung mangyayari yan, kung sakaling magla-landfall na sa kalupaan. Pero the usual thing kasi na nangyayari sa mga ganyang bagyo, Alex, ang explanation sa atin ng pag-asa ay madalas humihina na yan kapag nakarating na sa kalupaan at kapag nakalabas na ng PAR, tsaka na naman siya mag-iipon ng lakas para naman dun sa posibleng daanan niyang bansa at dun uli manalasa at yung mga dumadaang mga bagyo, Alex. Ayun, tama yan. Dahil nga ang area ng Isabela, dyan sa Northern Luzon, puro bundok yan. Walang mga katubigan. Kaya kapag tumama na yan sa mountainous area o terrain, dyan sa Northern Luzon, patungo na sa Ilocos Region, medyo hihina na ngayon. Pero pagpasok niya sa West Philippine Sea, tama ka. Kapag ito ay pumunta na naman sa katubigan, mas lalakas na naman ang bagyo at yung kapitbahay naman natin bansa ang kanyang guguluhin tungkol dito sa kanyang lakas ng hanging dala na itong bagyong si Christine. Okay, thank you so much. Anong oras ang next na update ng ating Pag-asa DOST, Erlo? Alas 11 ng gabi, Alex, sabi na nga Pag-asa. By the way, ba't hindi nila gawing 2 oras ang updating? Para at least alam ng ating mga kababayan, lalo't malapit na mag-landfall. Actually, Alex, meron silang every 3 hours na weather bulletin, pero yung sabi sa atin ng Pag-asa, yung mismong live stream nila, yung talagang may mag-explain na forecaster, ay every hour or medyo matagal kasi nilalagom nila maigi yung information para nang sa ganun mas ma-explain nila maigi sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat si Erlo Bringas. Mata natin dyan po sa Pag-asa DOST. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.